Motor ito ng tropa, no? Loaded ito. Ang problema nito ay na-lost thread yung lagayan ng spark plug. Nilagyan na lang nila ng tiplon. Ano to, gripo? Aw, kaya ko sana tong i-oversize. Pero ang problema, hindi ako makahanap ng spark plug na oversize na ganito kahaba. Pang 125. So, unang option ay papalitan na lang yung head. Pero pag sa Pinas to, basic lang to. Mabilis lang to sa mga machine shop. Sa totoo lang guys, hindi ko sana tanggapin to kasi hindi ko alam yung load ng motor. Baka mahirapan tayo sa kalisod mag-back to stock nito, no? Kasi baka kinalkal na tong buong makina nito. Pero tropa man, edi okay. Gawin natin to. At baka akala ng iba ay gumagawa ako ng motor as part-time dito sa Taiwan, no? Hindi po, wala itong bayad. Kung ang ibang mekaniko ay kakabahan na pag inaalok ng coke, sa akin dito ay coke lang talaga yung hinihingi ko. Okay na sa akin. Masaya makatulong habang natututo din ako. At pampatanggal stress ko din ito sa trabaho, nakakauma yung daily routine pag wala kang ibang gagawin dito sa ibang bansa, guys. So itong hawak ko ay turtle body. Ito, malaki yung kanyang turtle body, guys. May nakasulat na 50. Tinanggal ko na nga tong ihi, no? Tinusukan ko muna ng screwdriver. At tinanggal ko na nga tong makina. Medyo mabigat ito, no? So, nagigigil na nga ako dito sa may muffler, no? Kasi ang bigat ng tornilyo dito, ayaw maikot. Naka-straight CSR key pala ito. So, shout out kay Sir Jahaw, no? Yung may-ari ng CSR key dito. So, ito yung palatandaan ko na okay pa yung kanyang timing chain. May tension pa yung kanyang tensioner. Tinanggal ko na tong timing gear. Kanyang head, naka-big valves pala to. At yung kanyang block, naka-59 pala din siya. So, sa makina na to, no? Kahit saan ako tumingin, ay ang daming tagas ng langis. Tinanggal ko na tong stator. Ginamitan ko ng impact. Nakalimutan ko palang tanggalan ng langis. So, ito, tinanggal ko na nga yung langis. So pagtanggal ko ng langis, tinitingnan ko kaagad itong mga strainer, no? Diyan kasi masasala kung ano yung mga nangyayari sa makina. Kung may mga nabitak-bitak doon sa loob, diyan lahat yan pupunta. Kaya pag biglang umingay yung makina ninyo, check nyo kaagad pag nag-change oil kayo itong screener. Itong sinusungkit-sungkit ko para tanggalin ay pump ito ng langis. May maliit ito na ano, ewan ko ano yan, basta yan, ingatan niya na mawala, no? Dapat pagbalik ng gear na yan ay dapat maibalik din yan. Kaya hindi masayang yung mga airport natin sa pagbuo ng makina. Sa ilalim ng gear ng oil pump ay nandito tong isang wall. Tapos tanggalin natin yan. Tapos mabibiyak na natin yung makina. Napakadumi ng makina na to. In-inspection kong mabuti itong crankshaft, no? Goods naman. Kaya proceed na tayo sa paglilinis. Kit ano-ano na lang yung pinagmimix ko dito. May gasolina, may bleach, may sabon. Masakit na sa kamay, no? Feeling ko yung kalyo lang sa kamay ko yung natanggal. Pero yung mga dumi sa makina, hindi. Ginawa ko talaga yung lahat para malinis lang talaga to, no? Gusto ko yung malinis na malinis talaga. Kaya habang sinabon ko ay ini-steel brush ko din siya. Kahit walang bayad to mga ginagawa ko na pag-aayos ng motor dito, no? Pero pag matapos ko to, tapos matignan ko siya na malinis, parang achievement para sa akin. Kaya dito nabuo yung pangarap ko na magkaroon ng ganito. Ewan ko anong pangalan sa machine na to, pero nakikita ako to sa Facebook, no? Effective siya panlinis. Pag-ipunan ko to, piso araw-araw. Kahit paano no, nalinis ko naman tong makina. Hi guys, uy, ito yung pinaka mahirap na gawain, uy. Ginagahasa ko na tong mga barbula, no? Para walang singaw talaga. So, itong head na to, akin to na head. Ito yung ikakabit ko doon. Kasi yung binigay nila sa akin na head ay may bitak. So, after ko maghahasa, no, nilick test ko na. Para ma-visual check ko talaga. Nilagyan ko ng pulbo, tapos binuhusan ko ng gasolina dyan. Tapos, okay naman siya. Hindi talaga nasayang yung airport. Wala namang leak. Bumili din pala ako sa Shopee ng black set na siya. Stock ng BWS. 1,000 mahigit lang yun. May dala na siyang gasket maker. Valve seal, 4 na piraso. Tapos piston ring, as in set na siya. Papalitan ko siya ng stock kasi 59 kasi yung nakasalpak dun sa motor. Nako, pagkatapos kong mabuksan yung parcel, sinunog ko yung karton at nasama yung gasket. Isa lang ibig sabihin nito, bono. Kaya bumili na naman ulit ako ng gasket. Iba yung lagayan ng gasket nila dito, album. Pagkatapos kong gasain yung mga balbula, no? Ay ginahasa ko naman ulit dito sa liha na pinatong ko sa salamin para flat na flat talaga siya. Iwas singaw. Nilinis kong mabuti itong crankcase sa abot ng aking makakaya talaga. Tapos binlower ko pa para matuyo agad. Nagpalit din pala ako ng mga oil seal, no, sa crankcase. Sa CVT na side at sa magneto na side. At bago ko isalpak itong crankshaft, lagyan ko muna ng langis. At kalimutan mo na ang lahat, wag lang talaga itong timing chain. Kasi baka na-assemble mo na lahat tapos yung timing chain nakalimutan mong ilagay. Tsaka punasan nating mabuti itong labi ng crankcase. At lagyan natin ng gasket maker. Wag naman masyadong madami, no? Kasi baka babara dun sa may oil pump. At binlower ko, no, kasi medyo nagmamadali ako. Wag pa lang kalimutan yung dalawang dowel pala. Lagyan ng langis ulit yung bearing. At assemble na natin to, At yung thread ng mga bolt dapat walang dumi. Ang arte ko, no? Sa paghigpit pala nito, wag ipasunod, no? Dapat tugbang-tugbang yung paghigpit. Ano ba sa Tagalog yung tugbang-tugbang? Iwan ko, Opposite ba? Parang ganyan, para hindi mabitak yung ating crankcase. Baka ma-vertical kasi. Lagyan natin ng grasa itong ihi ng ating center stand para hindi kalawang at mag-stack up ba. Tapos punas-punas, no? Ang sarap mag-assemble pag malinis. Ikabit na natin tong ating gulong. Yung brake shoe pala, wag kalimutan yun. Hindi pala ako sure kung nakabit ko yun. Malalaman na lang yan pag hindi ito mag-brake. Dito na tayo sa piston ring. Pag nalito pala tayo dito sa piston ring, no? Kung saan yung first at second compression ring. Tingnan lang natin mabuti. Yung matalim, matic, second compression ring yun. Tapos yung medyo ganito ay first compression ring yun. Ganito pala yung piston ring orientation ko, no? Sa sarili
sarili ko lang. Iwan ko lang sa ibang mga mekaniko, no? Pero so far, itong sa akin ay okay naman. Ikabit na natin tong ating piston, no? Baka makabit pa ng iba. Huwag talaga kalimutan yung piston pin lock. Pinahidan ko ng langis itong block. At pinahidan ko ng gasolina itong paglagyan ng base gasket para malinis talaga. At tinusok ko ng alambre itong daanan ng langis galing oil pump para ma-sure ko na hindi barado. Pinasiritan ko pa yan ng carb cleaner. Nilagay ko na nga tong base gasket. At huwag kalimutan ilagay itong dowel. Dalawa yan, nawala yung isa kaya maghahanap muna ako sa aking mga natatagong kayamanan dito. Pag may mga ganito ka ng ipon, no? Sign yan na malapit ka na maging mekaniko. Mga 10 back job na lang at 10 abono din. Magiging ganap na mekaniko ka na. Ito na, may nakita na ako. At dali-dali ko lang inasimbol nga to. After mo mailagay yung block, may 2 dowel pa dyan para sa head. Tapos ilagay na to. Ilalim na timing guide. Tapos punasan natin naman ng gasolina para malinis talaga. Ma-sure na walang mga langis-langis dyan. Tapos ilagay na tong steel gasket. Tapos ilagay na tong cylinder head oil. Tapos yung 2 bolt na mahaba sa gilid. At higpitan na to, no? Gamit ng aking torque wrench na iba-iba yung reading. Kasi local. Basta sa paghigpit ng mga stud nut, no, ay pa-X yung higpit natin. At dapat pantay-pantay. At ikabit na nga natin tong timing gear. May markings yan. Ito nung tonong lang natin. Pero dapat naka-top dead yung piston, na. Itong timing yung pinaka-importante talaga, no? Kasi pag di na timing yan, maaaring magsuntukan yung valve at piston. Kahit magtawag pa tayo ng tano dyan, hindi yan maawat. Naka-oil collar pala to siya, no? Ipalit ko to sa akin na stock. Kasi back to stock man yung goal. So, ito na yung makina natin, no? Medyo malinis siya tingnan. Ay, hindi talaga medyo. Malinis na talaga yan. Grabe na yung airport ko dyan. Pumuti lang yan. So, dito na tayo sa pump ng oil. Ilagay yung maliit na stopper, yung sabi ko kanina, no? Huwag kalimutan talaga yan. Tsaka ilagay tong gear na plastic, no? Sa oil pump. Hindi naman tayo maliligaw nito, no? Kasi mayroon mang guide. Pero pag maligaw pa rin tayo sa pag-assemble nito, baliktarin na lang natin yung ating damit, no? Para sure ball talaga na hindi maligaw. Ilagay tong washer at ilagay tong lock. Ikinabit ko na nga tong makina sa kanyang body, no? Kasi maghahating gabi na. Nakalimutan ko palang hugasan tong kanyang electric pan. Kaya hinugasan ko muna to lahat. Itong aking gagamitin na turtle body ay galing to sa aking BWS stock ito. Magpapalit na lang kami kasi malaki man yung kanya. At pinaglalagay ko na nga itong mga wirings at mga hose, no? Kasi excited na akong mag-testing. Grabe, 1:30 na. Di pa ako tapos. Nagugas pa ako ng ito, bindi. Grabe yung mukha ko dyan. Sobrang hagardos na. Pinagkakabit ko na nga tong ewan ko ano tong mga to. Ito pala. Hindi pa nahugasan. At yung spark plug pala. Diyos ko. Excited na ako mag-testing. Unang pindot, dihado ako. Nung umandar, palyado at maingay yung makina. May mali. Nagpalit ako ng injector. Tapos natulog na ako sabi ko bukas naman ulit ng gabi. Kinabukasan, testing ulit. Habaan lang talaga yung pasensya natin, no? Last option na lang yung lighter para silaban to at matapos ng lahat. Sobrang palyado talaga. Tsaka maingay yung makina. May nakita akong check engine. So sa pagbilang ng check engine, no? Yung mabagal na blink ay by 10. Yung mabilis na blink ay by 1. Ganyan magbilang ng mano-mano pag may check engine. Tapos i-search natin sa Google yung meaning. Nabilang mo ba kung ilan yung na blink? Ako hindi. Ay ambot ato. Mag-blink yung Commander palyado tapos stable itong kanyang check engine. Tinry kong palitan ng ignition coil. Nawala yung kanyang check engine sign. Pero kinabukasan tinanggal ko to ulit ang makina. Naniniwala ako na back job ito. Dinala ko sa kwarto yung makina at kinalas ko ulit. Dito ko na-confirm na ang nakabit kong camshaft ay yung camshaft na mahaba yung leaf. Yung camshaft na nakasalpak dun sa big valve na tinanggal ko. Ito dapat yung ikakabit ko na camshaft, itong stock. Nalito na ako kasi naghalo-halo na yung mga parts ko dito. Mali ko talaga dahil hindi ko sinukat. Kita nyo yung marking sa piston. Dyan umuntog yung ating valve, no? Dahil sa haba ng lift ng ating cams. Bago ko i-assemble ulit, sinukat ko tong kanyang stock naman so far, 57.9. Nagbili na naman ulit ako ng steel gasket. Bago ko nga ilagay tong head, no? Nileak test ko ulit, baka kasi bumaluktot ng pagkabangga doon sa piston. Buti na lang hindi. So ganyan ako mag-leak test, guys, no? Nilalagyan ko ng pulbo para babango, para makita ko kaagad pala kung may tagas. Mag-torque na naman ako ulit, ginamitan ko ng torque wrench. At kakabit ko na ulit tong makina para matesting na ulit. Tinulungan na nga ako nito ni Mon. Ikinabit ko na tong muffler at testing na. Potek, ayaw na namang umandar. Kit ano-ano na yung pinagtitingnan ko. Nagpalit ako spark plug. Yun pala, wala lang gasolina. Kaso may usok. Nung binilhan ko na siya ng gasolina ay umandar na. Kaso may nakita akong usok sa muffler. Nalilibog na talaga ako kung ano pa yung problema. Bago yung black, bago yung mga valve seal. Ano yung problema? Last na talaga to. Nagpalit ako ng injector. Yung pula ay 160cc pala yan. So yung stock na kulay ng injector ng BWS 125 na ganito ay yellow. At dito na-solve yung aking mga problema. Naging okay din siya sa wakas.
Nag-alala ako na baka ihataw sa break-in itong motor na to. Masayang yung airport natin kaya dito. Kaya binreak-in ko siya bago ko ibigay sa may-ari. Pinaandar ko tapos inanuhan ko ng tubig yung block. Para kahit papano masiting nang maayos yung ating piston doon sa loob kasi bago yung ating block. Tapos winashing ko na din. Ganito talaga dito sa akin. Libre washing kada pagawa. Kaso nga lang halos isang buwan itong motor dito sa akin. Kasi ginagawa ko lang kung kailan ko gusto. Ang tagal pa ng pyesa na in-order ko. Sabi ko sa may-ari baka manibago siya. Kasi itong motor na to ay loaded. Tapos ngayon ay back to stock na. Malaki yung kaibahan sa lakas at takbo ng motor. Malakas yung dati, Chan? Ha? 130, di ba sagad? Sana all 130 daw yung top speed, hindi pa sagad. Sana magtagal yung buhay ng makina na yun. Ginawa ko yung abot ng aking mga kaya. Wala nga pala akong hiningi na bayad kahit 5 bungi nun. Pero binigyan nila ako ng buong makina at masaya na ako dito. Pinagkunan nila to ng head na ipapalit sana doon sa head nila. Kaso bitak naman, kaya binigay na lang sa akin tong buong makina na binili nila na buong motor. Para kahuyan sana. At hiningin ko na lang din pati buong wiring. Kasi pag-aralan ko mag-ECU pin out. At soon, pagsipagin, gusto kong mag-convert ng carb to FI. Kasi may motor ako itong carb type. At binigay din sa akin yung throttle body na malaki. Kaya sobrang tuwa ko. At yung kwarto ko ay puno na ng kalakal, mga makina. So yun lang guys, thank you for watching.